Amen. Magandang umaga, mga kapatid. Pasensya na po at sa ganitong oras tayo nakapag-live. Pero okay lang po yan dahil kahit papaano nagawa natin yung kalooban ng Diyos na makapagbahagi ng salita niya. Okay, nandito rin po ako sa tahanan ni Pastor Francisco de la Serna. Makasama rin po natin siya at magbibigyan rin siya ng mensahe. Kaya nga yan po ang aming ginagawa mga kapatid, no? Hindi tayo tumitigil sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi lang po kami pampulpito. Kami po ay para sa lahat, no? Lalong especially po rito sa FB Live na saan po aabot po ang live na ito. Gaya po ng sinasabi ni Pablo, saklat po ng Timoteo. Uulitin kong babasahin mga kapatid para ma-enlight po tayo. Dito po sa chapter 4 ng pangalawang Timothy. Sabi rito sa versikulo 1 hanggang 2. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay, sa mga patay, sa magitan ng kanyang pagpapakilala at sa kanyang karyan. Sa verse 2, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. So yan po ang ginagawa natin, mangaral sa kapanahunan man o hindi kapanahunan. Kaya sa serve kasi kay Lord, no, wala pong pinipiling oras yan. Wala pong araw kung kailan ka mangaral. Sabi rito, seasons and not seasons. Kasi ang pagbabalik kasi ng ating Panginoong Kristo ay hindi natin alam. Kaya samantalahin natin ito na maging sangkap ito na makapagbantay tayo sa ating buhay as a Christian believers. Ito'y pagpapaalala. Kasi kung ituloy po natin ang sinabi rito sa sulat ni Apostol Pablo, sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuod at pagtuturo. Kung nakita niyo po, may pagsalitang pagsaway, pagsansala, at yung panghuli, pagtuturo. Kaya ito po yung aming ginagawa mga kapatid. No? Kaya nga, good morning, Sir Bobby Sales. Thank you for watching. Kaya nandito, no? Kilala nyo si Francisco de la Serna. Dito po siya po yung pastor dito sa Evangelical Church Mahalo. Opo. Di ako karon, no? Sir Bobby, no? Diyan ako din sa Nahawan. Diyan ako sa Nahawan, no? At may mission tayo rito. Di po ako dito para mamasyal. Narito ako para gawin ang kalooban ng Diyos. Samantay dalhin ng ating Panginoon. Kaya nga, samahan niyo po kami sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung kayo po ay mayroong comment, suggestion, malaya po tayo. Kalayaan natin yan. Morning po. So, ayan po mga kapatid, no? At kagalakan ko na makapagserbisyo sa inyo. Kagalakan po namin na makapaglingkod sa inyo. Kaya maibsan man lang yung ating mga problema at kalungkutan sa buhay po natin. Marahil iniisip mo na wala ng pag-asa, nagkakamali po tayo. Kaya nga may Diyos tayong tinatawagan, sinasamba. Kasi yung pag-asa. Kaya nga anuman ang kabalisahan natin, anuman mga problema, sabi ng Bible, ilagak natin. Di ba sabi ng Bible, mga kapatid, buksan nyo sa unang Pedro, kung ating mababasa, sa 1 Peter chapter 5. So, para malaman natin na yung ating sinasabi, paksa ay nasa Bible. Sabi rito sa versikulo 7 ng unang Pedro, kapitulo 5, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Ilagak kanino? Sa Kanya. Ang ano? Lahat. Yan mo lahat ha, walang pinira. Lahat ng ano? Inyong kabalisahan. Yan. Sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Sino bang tao walang kabalisahan? Diba? Una, ang kabalisahan ng tao, pera. Diba? Yan naman talaga eh. Araw-araw na buhay. Kaya siya nagtatrabaho, 24/7, mga, diba?
Ay yung gabi, ginawang umaga para makapagtrabaho at mabuhay. Yan ang purpose niya. Minsan na set aside na natin ang Diyos. Nakalimutan na ba? Abalang-abala tayo sa maraming bagay. Nakalimutan na natin yung source ng blessing, yung source ng ibigay sa'yo ng lakas, yung pinagmumulan ng ating lakas, nagbibigay ng buhay. Sabi ng Panginoon, maging first priority natin sana, nawa sa buhay natin. Huwag natin magiging secondary na lang ang Diyos. Saka lang tayo tatawag sa Diyos kapag mayroon tayong hinaing. Kapag mayroon tayong mga mabigat na ng kabalisahan. May problema ka nang dinadala, may sakit ka na, saka ka lang tatawag sa Diyos. Hindi po dapat ganun mga kapatid. Habang maaga pa, lumapit na tayo sa Kanya. Ito pong ginagawa namin ito, pagpapaalala lang po. Gaya ng sinasabi ko, malaya tayo. Pumili. Binigyan ka ng freedom ng Diyos, pero sabi huwag nating abusuhin. Dahil ang kalayaan na yan ibinigay sa iyo, ilagay mo sa tama. Gaya po ng kalayaang ibinigay kay Adam. Nilagay siya sa Eden, hindi siya kinontrol, pinalalahanan siya. Sabi niya, ingat at alagaan mo. Pero sa isang bagay na ito, huwag mong gawin. Kalayaan yon. Ano ang sinunod ni Adam? Nakalimutan niya yung salita ng Diyos, sinunod niya yung sarili niya, napabayaan. Kaya doon, nag-penetrate. Nakapasok si Satanas sa lugar ng Eden. Kaya doon po nagsimula yung kasalanan. Doon na po yung words na disobedience. Kaya ito po ngayon mga kapatid, no, nagpapaalala sa atin. Pati hindi natin kaya, di ba? Lalo na kapag may sakit ka. Ano problema mo? Panggastos dahil pang-ospital. Yan pinaka-basic, no, common na problema. Pangalawa, yung mga personal, no, sa buhay natin. At iba pang maraming bagay. Kapag nakaranas tayo mga problema, parang hindi karaniwan, di ba? Pero may payo po ang Bible para maibsan man lang yung ating kalungkutan, kabigatan sa buhay natin. Gaya po na sinasabi dito ni Pedro. Si Pedro po ay isang lingkod ng Diyos. Siya yung pinaka-senior kasi siya yung laging sinasawata ng ating Panginoong Kristo. At siya yung tinatawag na maliit na bato. At siya rin yung kausap ni Jesus na upon this rock, I will build my church. Dahil mayroong plano si Jesus kay Peter. Siya yung pinaka-sandigan ang pananampalataya ng kapanahunan ng mga apostol. Sabi ni Pedro, alam niya ang nangyayari sa buhay natin, sa buhay ng bawat isa. Kaya ito po yung kanyang payo sa atin mga kapatid. Binigyan tayo ng mga aral na itinuro ng Panginoon sa Kanya at itinuro din sa atin. Ganito pong pagkasabi, kung ikaw ay mayroong dinadanas ng mga problema, suliranin. Ito po ang ating mababasa sa versikulo 12 ng 1 Pedro Kapitulo 4. Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo. Take note mga kapatid, huwag raw magtaka. Sa Bisaya, huwag matingala. Ano ra yun? Yung mahigpit. Pag sinabing mahigpit, yung, ano ba sa Bisaya yan, Pasol? Mahigpit. Kanang higpit, no? Kanang guot ba? Parang higpit. Oh, guot, no? Hugot. Oh, yan ha. Yung hugot ba? Ang giingon nga hugot dire, yung mga pagsubok, mga trials sa buhay nato. Diba nagtataka tayo? Bakit ganito ang nangyari sa pamilya, sa buhay ko? Ang tindi. Diba? Kaya minsan ang tao, kapag may malaking problema, hindi na alam ang gagawin, nade-depress, nagkaroon ng stress. Diba? At yan ang mangyari, ikakamatay pa ng tao. Dahil may epekto po yan sa puso. Pag sobrang ang alalahanin sa buhay, kaya minsan ang utak ng tao ay natutuliro at nasisiraan. Yan po ang mga cause. Isa sa mga dahilan, no, ng mga sakit ng tao, yung sobrang alalahanin. Ito, pinaunahan na tayo. Sabi rito, huwag kang matingala.
sa hugot nga pagsubok sa atong kinabuhi. Sabi pa rito, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Bahagi na pala sa buhay natin na yung mga pagsubok na yan sa buhay natin, diyan tayo tinitest ng Diyos. Dito na malalaman yung karakter nato. Kapag ikaw ay may pagsubok, ano ang unang priority mo? Ang unang priority na minsan ginagawa ng tao, iinom ng alak yan. Nagbabaka sakali na maibsan yung kanyang mga problema. Pag hindi malutas, hahanap naman ng ibang paraan. Marahil sasama sa barkada. Kaya napapariwara ang buhay. Magbibisyo yan, katagalan magdudroga na yan. At kapag hindi pa rin malutas ang problema, buhay na ang kapalit yan, magpapakamatay. So, ganun po ang karaniwang ginagawa. Para bang sa kanya ay wala ng kalutasan. Tandaan niyo mga kapatid, habang may buhay, may pag-asa. Isa lang ang pag-asa ang alam ko, lumapit ka kay Kristo. Ang reliyon natin hindi po makapagbibigay sa atin ng kalutasan ng problema. Isa lang po ang nangangako sa atin ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus, "Come unto me." Come. Sino ka man, lumapit ka sa Kanya. Hindi niya tinitignan anong lahi ka. Hindi niya tinitignan anong kabilang ka sa mga grupo. Hindi yung kinaaniban. Walang pakialaman Diyos doon. Ang pakikialaman niya, yung puso natin, yung pananampalataya. Sabi niya rito sa ating binasa, na dumating sa inyo upang kayo subukin, na waring ang nangyayari sa inyo di karaniwang bagay. Diba? Napaka ganda ng sinabi rito, yung parang di ba karaniwan nangyari, no? Wala ka nang pera, may sakit pa. Di ba parang dagok sa buhay? Yan ang sinasabing di karaniwan. Ang dami mo ng problema, sunod-sunod na. Dahil mga bayarin dyan, di ba? Nandyan si Mr. Bill, si Judith, magkakasama yan eh. No? Tapos, meron pang maniningil, kung ano-ano pa. Tapos, meron tuition pa, mayroon pang mga bayarin sa school. So, ibig sabihin na, yun ang mga priority na nangyayari sa buhay ng tao. Tapos, iisipin mo ano bang makakain sa araw-araw. Saan ka ba mangungutang na naman dahil wala nang magtitiwala sa'yo. Kaya inisip mo parang, sana ba ako lalapit? Diba? So, ganun po. Alam mo, mga kapatid, tinitignan yung karakter mo. Kung marunong ka bang lalapit sa Diyos. Una, kailangan po natin ibaba mo sarili mo. Gusto natin makilala natin ang Diyos, ibaba mo sarili mo. Kailangan po natin ng pagpapakumbaba para makilala mo ang Diyos. Dahil pag nagmamataas pa tayo, ini-inject lagi sa isip mo yung really yung paniniwala mo, bigo po tayo. Kailangan ibaba. Bakit? Ito rin po ang sabi ng Biblia. Nung babasa tayo, ayon po sa unang Pedro, Kapitulo 5, dito po sa versikulo 5 hanggang 6, kung kayo may Biblia, pakibasa po. Sabi po rito, gayon din naman kayong mga kabataan ay magsisuko sa matatanda. Oo, kayong lahat ay magbigkis ng kapakumbabaan na kayo-kayo maglingkuran sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kita niyo na po yung word na pagpakumbaba. May biyaya doon. May blessings doon. Once na tayo magpakumbaba, ang sabi pa rito sa versikulo 6, kaya't kayo'y magpapakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Sa kamay ng Diyos ang usapin dito ha. Magpakababa. Ang sabi rito, upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. So makikita po natin dito, yun palang promotion ay ibinibigay sa mga taong magpakumbaba. Kita niyo po, itataas ka ng Diyos. Kaya gusto mong ma-promote, magpakabait ka, magpakababa ka. Ibibless ka ng Panginoon. Proven na po ito mga kapatid. Hindi po ito isinulat para wala lang. Isinulat ito dahil proven na at ito'y itinuro sa atin. Gusto mong subukin ng Diyos? Magpakababa ka. Inahamon tayo ng Diyos. Challenge mo ang Diyos, magpakababa ka. Makikilala mo siya lubos. Sa kabila ng mga problema, huwag kang magtaka. Kahit gaano man kabundok ang problema na yan. May higit pa ba sa Diyos?
May malaki pa sa Diyos? Kung nagawa niya nga lahat ng bagay na imposible sa paningin ng tao, sa problema mo, walang imposible. Kayang lutasin. Ito pa ang sabi dito, sinabi ni Pedro. Sa versikulo 13, ganito pong masasabi. Kundi kayo'y mga galak, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo. Mga galak, sa kabila ng iyong naranasan, sa kabila ng ating naranasan ng mga problema, tinuruan tayong matutong magalak. Hindi maaburido. Kita niyo po, iba yung aburido sa magalak. Ito po yung sinasabi, tinuro sa atin para magkaroon tayo ng pag-asa. Magalak daw po, ang sabi ni Pedro. Sapagkat, ang ibig sabihin niya ni Pedro, karamay ka, karamay tayo sa mga hirap ni Kristo. Yan. Yung ginawa ba ni Jesus Christ doon sa panahon niya na pinasa niya yung krus, di ba? Nilatigo siya at talagang kita mo sinampal, binugbog siya, dinuraan, minura, lahat na tinanggap ni Christ at hindi pa makontento, gilansang pa sa krus. Ipinako sa krus doon sa bundok ng Golgotha. Ang atol sa kanya ay death penalty. Ano ang kasalanan ni Jesus? Wala siyang kasalanan, yung kasalanan natin, siya po ang umako. Tandaan po natin. Kaya alam niya yung ating kahinaan. Alam niya yung pangangailangan. Ang kailangan lang ni Jesus, lumapit kang may pagpakumbaba. Pag hindi ka magpapakumbaba, hindi mo maiintindihan yung aming sinasabi dito. Hindi mo maintindihan yung aming ipinapangaral. Kailangan lang dito pagpapakumbaba. Huwag tayong magmamataas. Makikilala mong lumusan si Christ. Maintindihan mo yung aming sinasabi. Sabi rito, karamay ka sa mga hirap ni Christ. Sabi rito. At ang sabi pa rito mga kapatid, upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Amen. Ganyan na po, malabis ha. Pag sinabing malabis, hindi mo ma-express yan eh. Yung sobrang galak mo ba? Saan daw? Yung ikaw ay may problema, magalak ka. Nga, may kanta nga si Fred Aguilar, tawanan mo ang problema. Diba? Tawanan mo ang iyong problema. Ay hindi po gano'n naman. Eh sige, bakit ka tawan-tawa? Dahil may problema ka. Ay para kang buhang. Hindi po gano'n. Ibig sabihin, sa puso mo ba, hindi ka nagwo-worry. Dahil alam mo, yung alalakanin mo, binigay mo na kay Christ. Di ba sabi kanina, ilagak mo lahat. Magiging first priority mo sa buhay mo. Marahil ngayon may problema ka, ilapit mo kay Christ. Wala tayong pag-asa. Ipaubaya mo sa Kanya. Kaibigan, kapatid, saan ka man ngayon? Alam ko mayroon kang dinadalang kabigatan ngayon. Hindi man kita nakikita personal. Nakikita ka ng Diyos. Kaya ito po yung mission po natin. Ito po yung mission namin mga kapatid. Ipangaral ang kanyang salita. Napapanahon man o hindi napapanahon. Wala ko sa mood lang yan. Ay, ano ako dahil nasa mood ako. Ay, ayaw ko dahil wala ko sa mood. Hindi po ganun ang sa Diyos. Kailangan, dedicated mo talaga na ipagkatiwala, ibigay mo ang iyong buo. Support pag-ibig mo kay Christ. Diba sabi doon, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buo sa Matthew chapter 22. Ibigin mo, higugmaa ang Ginoo sa tibuok. Diba yung word na tibuok? Full. Buo. Ayaw ng Diyos na may kalahati, may kahati, kundi buo. Kaya kung ganun po ang ginawa at tinuro ni Jesus, kailangan buo rin ang ating pagsiservisyo. Na hindi tayo ay ang nasusunod, kundi ang nasusunod ay ang Diyos. Okay po mga kapatid, so yan po ang aming ibig lang pong ipabatid sa inyo. No? Siguro maintindihan nyo naman po yung aming pakay. Wala kaming ibang hangad, kundi ang kayo'y makakilala kay Christ. Wala kami ibang hangad, kundi kami pong mga mangangaral mga kapatid. Ang hangad namin, mapalapit ang tao sa Diyos. Lahat tayo mayroong kabigatan, di ba? Sino pa po ang mga ngaral ng ganito kung lahat tayo magpapa-apekto?
Kaya narito po kami manindigan sa katotohanan. Wala tayong, santabi mo natin yung ating paniniwala, no? Ano bang kinagisnan mo? Santabi mo muna. Papasukin mo si Christ. Naintindihan mo yung aming sinasabi. May Biblia ka, magsuri ka. Basahin mo. At pag-aralan mo, ipag-pray mo na maunawaan mo ang aming sinasabi. Binigyan tayo ng kalakasan. Tignan niyo pong sabi ni Jesus, na si Jesus mismo ang sabi sa Mateo, mga kapatid, gaya ng sinasabi ko rito. Para ma-enlight po tayo, sabi ito sa Mateo 11. Palagi na po nating naririnig ito. Ito po ay encouragement ni Jesus. Inahamon po tayo ng Panginoon Kristo. Ganito po ang sabi niya. No? Accepted ba? Challenge accepted ba, mga kapatid? Ito po ang hamon niya sa atin. Dito sa Mateo 11, ang talata po ay 28. Magseparito sa akin kayong lahat ng nangapapagal. Take note, mga kapatid, sinabihan niya lahat. Hindi po sinabing sila. Sila lang. Lahat. Sino yung lahat? Yung nangapapagal. Tanong, ikaw ba ay mayroong dinadalang pagpapagal? Ikaw ba ay may dinadalang problema? Ini-encourage ka ni Jesus, lumapit ka sa Kanya. Pagod ka na ba sa bisyo? Gusto mong magbago ng buhay? Lumapit ka kay Kristo. Kaya hindi po sinabing lumapit ka sa reliyon. Pumasok ka sa reliyon para yun po ang katugunan ng iyong problema. Hindi. Ang sabi niya, come, lumapit sa akin. Ang sinong pong sabi niya rito? Kayong lahat, plural po ang binanggit ito. Plural. Pag sinabing lahat po, man, sino ka man? Anumang klaseng lahi ka, walang pinipili. Lumapit ka. Kahit po ang mga milyonaryo, may problema rin po yan. May dinadalang kabigatin yan sa buhay. Ang nakakalungkot, hindi alam kung pag namatay sila, mayroon silang langit na patutunguhan. Kasi hindi nila naintindihan eh. Akala nila ang buhay na tinatamasa na sa mundong ito ay tama. Hindi po. Makamtan mo man ang buong sanlibutan, ngunit kung wala kang Kristo sa buhay mo, ikaw ang pinakaaba na nilalang sa mundong ito. Kaya nasabi nga ni Christ, wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Sa John 15 verse 5 po, mababasa natin yan. Kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Meaning po, na kay Christ po ang pag-asa. Nasa Kanya lamang ang kasagutan. Kaya sabi niya nga kung kayo hiwalay kay Christ, hiwalay kayo sa akin, wala tayong mahimo sa atong kinabuhi. Dito pong pagkasabi ni Jesus, inaanyayahan tayong lumapit. Bakit? Alam niya ang problema mo. Alam niya ang kabigatan mo. Ano ba yung pagpapagal na iyong naranasan? Lumapit tayo sa Kanya. Challenge po ito ng Panginoon. Naniniwala ka ba sa Kanya? Sumampalataya ka ba? Tanggapin mo yung challenge niya. Lumapit tayo sa Kanya. Ano po ang dahilan? At nangabibigatang lubha. Napapagal na, nabibigatang. Tignan mo yung matitindi ng sinabi rito. Lubha, pag sinabing matindi. At yung sinasabi itong lahat ng nangapapagal, lahat tao, tinutukoy. Sino yon? Yung mga mayroong nabigat na mga problema. Mga suliranin. Diba? Mga kapatid, gusto lang kasi patunayan ng Diyos na buhay siya sa buhay natin. Gusto niya kasi ipakita yung pag-ibig niya sa atin. Kaya ito po, nung sabi niya rito, upang kayo'y aking papagpapahingahin. Yung rest, and I will give you rest. Yung kapahingahan ba? Hindi yung kapahingahan na matulog ka, hihiga ka, tapos yun lang, parang nakahiga ka. Hindi po yun ang kapahingahan. Yung kapahingahan ba na payapa ka sa isip mo, hindi ka nag-worry, hindi ka nag-alala, anuman mangyari sa mundong ito, anumang mangyari sa bansang ito, magka-bagyo-bagyo man yan, hindi ka nag-worry. Bakit? Nandyung peace of mind. Hindi ka mag-alala na ikaw ay mayroong naramdaman. Ano kung mamatay? Bakit? Tiyak mo naman ang buhay mo kung saan ka pupunta. Pero alam mo yung mga tao na hindi tiyak, takot pamatayan. Kaya nga sabi nga ni Pastor Jojo, yung mga siga-siga na yan, takot din mamatayan eh. Takot talaga mamatay, yung mga nagsiga-sigaan. Kung siga talaga yan, no? Hindi magtatago yan. Natatakot kasi na mamatay. Pero kung ikaw ay kay Christ, kaya kami, si Pastor Jojo, hindi takot mamatayan kung maalaman niya ang kwento sa buhay niya. Sinusuong niya ang buhay niya, kanyang pamilya, kasama niya, tingnan mo.
ginamit siya ng Diyos. Ito po yung challenge ng mga kapatid sa buhay natin. Kung gusto nyo ma-experience yung sinasabi namin peace of mind, walang ibang dapat gawin. Tanggapin mo si Christ. No? Good morning, no? Ma'am Shirley, Velasco, thank you for watching, no? Hugtan. Tama, hugtan, no? Bisaya talaga si Sir Bobby, sa Altis. Taga-ano tita, taga-Tagopon. So, ano to, chip cook to eh. Si Man. Limwell, good morning, anak. Ayan, si Limwell, panganay. Thank you for watching. Di anak ko dire, dito na ako ngayon sa Nawan. So, ayan po, no? Hallelujah. Ma'am, Ate Christy, Madam, good morning po. Kumusta mo kay Bishop Nick? Okay. Good morning, Ma'am Ate Christy. So, yan po ang maibig po ipaalam po sa atin mga kapatid. No? Di ba? Wala tayong pinag-uusapan dito na pumasok ka, kami ang ligtas, kami ang totoo. Wala pa ibang totoo, wala ibang truth, kundi si Jesus lang. Binigyan tayo para maibsan yung ating kabigatan ng mga suliranin sa buhay. Di ba napakaganda? Nandun yung love eh, di ba? Ang hangad lang po natin, mailapit tayo kay Christ. Kaya nga, merong kasabihan, we bring people closer to God. Ito po yung goal natin. Mailapit natin ang tao kay Kristo. Pag nakilala kasi nila si Christ, makita nila ang kaibahan, ang katotohanan, yung sinasabi natin. Good morning, Ma'am Benos Pina. Thank you for watching. Thank you for watching. Amen. Thank you, Ma'am Christy, sa heart. No? Thank you po. God bless sa inyo. Kaya nga, sinasamantala namin ang ganitong pagkakataon. No? Di namin titigilan ito. Hallelujah. Habang yung nakitirang buhay namin, bibigay natin. Di ba? Ilan na lang ang natitira nating buhay? Ilang percentage na lang ang buhay natin? Sige na po mga kapatid, kayo masasagot. Alam mo ba kung hanggang kailan tayo? Di ba Diyos ang nakakalam, sabi natin, ay Ginoo ang nakaibalo. Diyos ang nakakalam. Yes, tama. Kaya nga, yung buhay na titira na yan, saan mo igugugol? Sige nga. Saan libutan? Sabi nga ni Paul sa Philippians chapter 1 verse 21, for me to live is Christ and to die is gain. Kita niyo po, may kabuluhan pala yung mamatay siya na kay Kristo kaysa mamatay ka sa bisyo. Di bali na mamatay kay Kristo, wag lang sa bisyo. Di ba ganun po ang ating kasabihan? Wala talagang pag-asa kung tayo hihiwalay kay Christ. Kaya nga sabi ni Jesus, sabi ito, you can do nothing without me. If you apart from me, you can do nothing. Ang liwanag naman sinasabi, di ba? Wala tayong ibang tinataas, binabanggit, wala tayong ibang pinapangaral. Kundi yung mapabuti tayo, yung ating kalagayan, mapabuti. Di ba napakaganda? Hindi basihan na ikaw ay may kayamanan, meron kang peace of mind. No. Subok na yan eh. Habang may kayamanan ka, lalong dumadami problema mo. Di ba? Pero kapag wala kang kayamanan sa mundo, di ba? Kunti lang problema. Kaya nga si Christ, ipinanganak sa isang pamilyang duka. Isang karpintero. Physically pwede naman siyang ipanganak sa palasyo. Gamitin niyang sangkapan. Pero bakit pinili niyang ipanganak sa pasabsaban? Kasi ang buhay natin sa mundo ay hindi sa kayamanan lamang. Kailangan natin ng Kristo. Yan po mga kapatid, ating tignan, no? Bibigyan ka ng kapay. Gusto mo ng kapayapaan? Kapahingahan? Ito nangangako, sa Kanya tayo lalapit. At isa pa po rito, sabi sa 29, pasanin ninyo ang aking pamatok. Kanino pong pamatok? Kay Kristo. Tignan po aking, hindi sinabing inyo. Kasi yung ating kabigatan, yung ating mga, Kanya yan Kaya nga ilagak natin sa Kanya, aking pamatok. Kapatid, huwag mong sarilinin yan, yung problema mo. Kay Christ yan. Pasanin natin. Bakit? Sinong kaagapay mo? Si Christ. Huwag mong sarilinin kasi. Bahagi mo si Kristo. Pag sinarilin mo kasi, bigo tayo. Bigo. Daming na-stress, ang daming nade-depress. Bakit? Sinarili kasi. Huwag.
kabahagi mo si Christ. Kaya nga sabi niya, ilagak. Kasi pag sinarili mo, bigo ka. Kaya nga sabi rito, tingnan niyo, pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Tingnan niyo po bakit sinabing mag-aral? Kasi kapag ang tao ay walang alam sa salita ng Diyos, bigo yan. Hindi alam ang gagawin, hindi alam ang kaparaanan. Kaya ang makilala mo si Christ, that is knowledge. Pag alam mo ang kalooban ng Diyos, that is wisdom. Tignan niyo po ang kagustuhan ng Panginoon. Makilala natin siyang lubos. Kaya sabi na sa mga apostol, ituro mo yung aking mga sinasabi sa lahat ng tao. Ituro mo ang anuman. Ano ba yung tuturo? Yung mga sinasabi ni Christ. Kaya ang sabi ni Kristo, mag-aral kayo sa akin. Hindi sinabing mag-aral kayo kung kani-kanino. Siya lang po ang pag-aaralan natin. Gusto mo ng kaligtasan? Pag-aralan mo si Christ. Gusto mo magkamit ng buhay na walang hanggan? Pag-aralan mo si Christ. Kasi sa kanyang kasagutan. Di ba? Ang liwanag naman, mga kapatid. Kaya ini-encourage tayo. Lumapit tayo kay Christ. Sabi niya rito, mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Meron na pong words na kapahingahan ng kaluluwa. Ang bait po yung nag-alok magpakumbaba, maamo. Wala na tayong masasabi kay Christ, di ba? Hindi natin makulang yung ating mga salita sa pagsalitang kaamuhan, kapakumbabaan ni Kristo. Kulang po yung words nating mababanggit. Tandaan po natin, mga kapatid. Gusto mo ng kapahingahan ng kaluluwa mo? Nasubukan mo na sa lahat ng bagay. Subukan mo naman si Kristo. Titiyak ko, magkakaroon ka ng kapahingahan. Katulad po namin, mga kapatid. Katulad kay Pastor Jojo. Naranasan namin ito yung kapahingahan. Yung kaluluwa, hindi po yung patay nasa sementeryo, lagyan ng rest in peace. Patay na yan, wala namang peace dyan Patay, ang sinasabing peace, yung mga buhay ang sinasabihan. Kaya useless po yung rest in peace sa patay. Kasi yun ang paniniwala natin, rest in peace. Bakit mo sinabing rest in peace? Patay na yan. Hindi mo alam yung kaluluwa niya kung saan mapupunta, paano magkaroon ng peace. Dito pa lang sa mundong tinuruan na tayo kung paano mamuhay na may kapayapaan ng inyong mga kaluluwa. Kaluluwa po ang binabanggit. Kaya kung ibig mo, challenge ko sa iyo, gusto mo ng peace, na totoong kapayapaan, kay Kristo. Wala tayong ibigin. Hindi sinabing sumapi ka sa aming reliyon, ito ang kapayapaan. Hindi. Kay Kristo po. Bahagi lang po ang isang grupong ito para lalo tayong maturuan ng ayon sa salita ng Diyos. Gusto mong matuto? O di makinig ka, dumalo ka kung gusto mo. Magtanong ka. Kalayaan po natin yan. Gusto mong matuto? Magpaturo ka. Kaya sabi ni Jesus, mag-aral kayo sa akin. Huwag yung pairalan yung ating mga paniniwala na wala namang pruweba. Ito na kasing kinagisnan ko Yun nga, ang dami nga napapahamak sa ganung maling paniniwala. Narito ng salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya itong oras na ito, sinamantala natin. Samantalahin natin ang pagkakataong ito, mga kapatid. Hindi natin tiyak ang ating buhay. Alam mo ba? Kung kailan tayo madidelay, kailan tayo papanaw? Wala. Paghahanda po ito. Hindi tayo nananakot pagpapaalala lang po. Ito pa ang huling binasa rito. Sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Aking pasan. Malambot na yung pamatok niya at magaan yung pasan. Kaya hindi tayo binigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Bakit? Alam na ni Jesus yan. Di ba? Kaya sabi nga, hindi tayo binigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. Alam ng Diyos, kaya mo yan. Ang teknik niyan, ilagak mo kay Christ. Huwag mong sarilinin. Kapartner mo siya sa lahat ng bagay. Pag sinabing kapartner, kabahagi mo. Sa negosyo, gusto mong bless ka, ibahagi mo. Kabahagi mo si Christ. Sa trabaho mo, kabahagi si Christ. Tignan mo yung mga taong walang Kristo. Kayo na po ang mag-discover. Pag ang tao walang Kristo, punong-puno ng bisyo. Di ba? Pag walang Christ, punong-puno ka ng bisyo. Hindi mo makontrol ang sarili mo. Pero kapag si Christ, punong-puno ka ng Espiritu Santo. Nakita niyo po. Kaibahan, di ba? O kaya ngayon, ito po ang ating challenge, mga kapatid. Gusto mo ng kapayapaan.
gusto mo magbago ng buhay, subukin mo naman yung alok namin. Tanggapin mo si Kristo. Kaya ngayong umaga, lagi kong sinasabi, bakit namin ginagawa ito? Dahil mahal namin kayo kay Kristo. Wala po kaming sweldo rito. Ginagawa lang namin ito. Dahil ito ang tungkulin, ito ang aming sinumpaan namin na ang aming buhay ay aming inialay sa Panginoon. Yan po ba tamang pagsamba? Ihandog mo ang buhay mo. Hindi napipilitan, mga kapatid. Kita niyan po, araw-araw namin ginagawa ito, na paglalay. Saan man abutin ito, i-bless kayo ng Panginoon once na tinanggap niyo si Christ. Wala na pong iba, si Jesus Christ lang po. Siya lang po ang nag-alok. Siyang namatay, nabuhay na magmuli, alang-alang sa ating. Inaanyayahan tayo ngayong umaga, mga kapatid. Subukin nyo naman ang aming panawagan na ito. Nangungusap po ang Biblia. Kailan po ba natin tanggapin si Christ? Huwag natin ipabukas. Huwag natin sabihin na saka na. Sabi ng Biblia sa Corinto, sa sulat ni Pablo, ngayon na ang araw ng kaligtasan. Kaligtasan po sa ating kaluluwa. Mahal mo ba ang sarili mo? Mahal mo ba ang kaluluwa mo? Tanggapin mo naman si Jesus Christ. Maawa ka sa sarili mo. Maawa ka sa sarili natin. Hindi natin alam hanggang kailan tayo sa mundong ito. Mas maganda yung nakakakiyak na tayo. Di po ba? Salamat at mayroong mga tao rito, no, nagtitiyaga, kahit hinahamak, kahit na inuusig, andyan pa rin, naglilingkod sa Panginoon. Hindi nalintana ang mga ganung bagay na natili na maglingkod sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya dito po, naghanap kayo ng ibang pagsamba na alam niyo, gusto niyo matuto, dito lang po, welcome kayo. Wala po tayong tinatas, wala tayong pinipiling reliyon. Welcome po dito sa Malo. Kaya nandito po sa Malo, Evangelical Church. Kung kayo dito sa Southern, malapit ha. Kung kayo ay nasaan malapit kayo, di subukan niyo pong dumalo. Kaya hindi po kami nag-aangkin na kami lang ligtas. Di po. Ang sinasabi namin, kung ibig nyo lang matuto, na malapit kayo rito, subukin nyo naman. Dumalo kahit makinig. Makikita nyo yung kaibahan. Ganun lang po kami. Open kami. Hayag kami, mga kapatid. Kami ay bukas na aklat na makikilala ninyo. Gaya ni Kristo, siya ay bukas na aklat. Gaya ng mga apostol. Nagsasabi ng katotohanan. Kaya handa po kami. May tanong ka, magsabi ka. At ang Biblia ang magtuturo sa atin. Challenge po yan. Hindi po kayo nahiya, hindi kami natatakot. Sabi nga ni Pastor, kung hindi nga siya Christian, hindi nga siya natatakot, ito pa kay Kristo. Ito na yan. No? Makilala nyo ang lingkod ng Diyos dito. Mga kapatid. Kaya ito po ngayon, saan ka man ngayon, bago tayo magbukas. Tandaan niyo po, saan ka man dako naroon, kaibigan, kapatid, mga kapwa ko kamanggagawa, mahal tayo ng Diyos. Kung tayo bang ipag-compromise, sino pa ang mga ngaral ng katotohanan? Sino pa ang tatayo at ganitong gagawin na magsabi ng katotohanan? Lahat na tayo mapapahamak. Di ba? Kaya ginagawa natin ito para i-share. Kaya ngayon, ang hamon ko, tanggapin mo si Kristo sa buhay mo. Magsisi ka ng iyong mga kasalanan. Pagsisihan mo, talikdan mo ang iyong mga kasalanan at manalangin ka kay Christ. Bibigyan ka ng pagkaunawa sa kanyang salita. Kapag ginawa mo yan, kapatid, magiging anak ka ng Diyos. Ito po ang challenge ko. Kaya salamat sa umagang ito na nabigyan natin ng yung hustisya ng salita ng Diyos na ibahagi pa rin natin. Amen? Kaya pinandigan po namin ito. Ano? Hindi kami magsasawa habang libre pa yung FB Live. Gamitin natin ito. Isang kapan na may bahagi ang kanyang salita. Kaya hindi lang po kami pang-pulpito. Kahit saan po kami. Kung pwede nga mga aral sa ilalim ng tubig, pwede. Kung may pangaralan doon, mga isda. Kaya ang ganun na walang pili, di ba? Hallelujah. Di po tayo napunta kung saan-saan, mamamasya lang. Ako kahit saan ako dako, mga kapatid. Kikita niyo ang ginagawa natin, nangangaral po tayo. Kasi yan ang totoo di ba? Kaya sige po, ngayon, salamat na abala ko kayo sa inyong ginagawa. Habang nagsasalita ako, magkape-kape kayo riyan. Maghalak naman kayo, di ba? Wala na kayong ginagawa, kaysa kakapanood yun ng
TikTok dyan, no, mga palabas na puro love story, iyakan, awayan, di ba, patayan. Dito na, magkaroon ka pa ng buhay na walang hanggan. Once na tinanggap mo si Christ. Okay po. So, ayan po, sinasamantala namin ito. Kaya salamat sa ating dakilang Ama na kung saan binigyan tayo ng isang pagkakataon na makapagbahagi. Okay, so, sino ka man ngayong umaga, saan ka man naroon ngayon, tandaan niyo po, mahal ka ng ating Panginoon. Hindi ko na kayo isa-isahin, no? Ako'y nagpapasalamat sa inyong pagbigay ng pansin sa akin. Sino ba naman ako ay isang amak at abang lingkod lang po. At hindi nyo man ako makilala, naway makilala nyo si Kristo, yung aking ipinapangaral dito. Narito po kami, no, na mga manggagawa ng Panginoon. Handa pong dumamay. Handa pong dumamay sa inyong mga kabigatan kung ang pag-usapan po ay kaligtasan. Narito po kami. Handang sagutin ang inyong mga katanungan, ang inyong mga karaingan sa inyong buhay. Meron ka ba? Hindi kayo malaya po tayo. Okay po. Sige po, at salamat, no, bago natin magtapos. Ako nagpapasalamat sa inyo sa kamanda ko na ron. Tandaan po mga kaibigan, mga kapatid, mga kamanggagawa. Hindi man tayo makita-kita sa lupang ito. Tandaan niyo po, sana po makita-kita tayo sa langit. Amen? Tiyakin po natin, no? Sana, nawa, sa langit tayo magkita-kita. Amen? Salamat po at God bless you po sa inyo. Pagpalain ka ng Panginoon. Shalom. Thank you po.